ng totoo, mas tapat na ako sa pera. Pera, pera, pera. Yo, yo, yo! Welcome back sa #1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Yeah! Yeah. Arid na yan, shot na yan. I-announce ba natin yung bago nating place ngayon? Nakarin. Oh, nakita nyo, medyo bago na naman yung setup namin. Umuunlad. Si Sadaw lang. Kaya Yun. lumipat kami ng bagong bahay. At may gagawin kami mga bagong setup dito sa itsura ng podcast namin. So abangan nyo yan baka next month. Kasi ngayon nag-aayos pa kami ng mga gamit eh. Oh, magulo pa. Gulo pa dito. Makikita Gulo pa niyan sa vlog ko. I-upload ko. Apakagulo pa. Doon sa YouTube channel ko, doon yung makikita. Yes. Nga pala, follow nyo yung bagong page ni 8 Asset Bago? Yung anti-support, di ba? Oo. Ayo, yung official. Page natin. Page namin pala. Meron tayong official Facebook page ng Anti-Support. So, make sure naka-follow din kayo doon para updated kayo sa lahat ng social media natin. Oo, para yung yung post doon talagang sa amin galing talaga. Kasi yung ibang anti-support na page, ano bang matatawag natin sa kanila? Mga Oo, brothers. Mga brothers, pero hindi kami mismo yun. Hindi kami mismo yun. So far, yung mga nakikita ninyong maraming followers na anti-support, mga fan page namin yun. Well, mga tropa pa rin yan. Pero syempre, gumawa rin kami ng sarili namin para malaman nyo kung saan yung tunay, yung legit ba. De-address ko na rin, no, yung anti-support na fan page natin, ano. Huwag na kayo mag-post ng ibang tao na hindi naman anti-support podcast para hindi gumugulo yung branding nyo, di ba? Oo. Tama eh. Napapansin ko pala yun. Sige, go. Galitan mo nga. Pag iba-ibang, kasi iba-ibang mukha na yung pinopost dyan, di naman kasama yun sa movement namin yung mga ibang tao na eh, di ba? I-post ninyo yung anti-support mismo, o sige kahit yung naging part ng anti-support, yun, post nyo yun, yung crew, o yung dating crew, pwede. Pero the rest, hindi. Iba-ibang tao na yung mga pinopost nyo dyan, iba-ibang segment na eh, diba? Dito lang sa amin. Yeah, medyo delikado din eh. Mamaya, iba-ibang tao tapos di naman pala ka-align namin masyado. Biglang magugulat yung, kala ko ba anti-support to? Bakit may ganito? And also, sa iba naman na gumagamit din ng video namin, walang problema. Again, wala tayong problema doon. Pero ang favor lang namin, sana ilagay nyo yung full video ng YouTube doon sa comment section para, siyempre, tulungan nga tayo eh. Tulungan tayo, pare. No? Kumusta kayo this week? Anong pinagkabalan nyo? This week, di ba nag-ano tayo? Pinuntahan natin yung gym ni Golden Boy. Oo nga pala. This weekend, i-upload natin yun. Kagong point nun, par. Ha? Akala kung anong, di ko siya kilala personally. Nag-recta chat lang ako. Hinanap ko Facebook ni Lauren. Chat ako. Idol, ganito, ganyan. Nagbukas pala yung bagong gym mo. Lapit lang sa amin. Pwede nga lakarin eh. Nag-reply ka agad. Tapos nakipagkwentuhan siya sa akin. Talagang ang bait niya pare. Ang gaan ng vibe niya. Shoutout kay Christian Pete Laurente. Napakabait mo, tol. Saka sa Golden Boy Boxing Gym niya. May gusto ko Ang ganda nung gym niya, pare. Nakita ko talagang, kasi may mga ganun, may mga boxing gym ako na pupuntahan na basta lang makagawa ng boxing gym. Yung sa kanila, ang ganda eh. Ang ganda ng pagkakaayos eh. Ang tawag doon, parang Very cozy. Cozy ba? Or cozy. Tsaka yung tawag doon. Practical ba yun? Modern. gago modern talaga? Efficient. Efficient. Yan. Tama yan. Kasi yung mga bunching bag, nasa isang hilera, ring nandito. Organized, kumbaga. Organized. Saka malaki siya. Alam nyo, pag sinilip nyo ibang boxing gym, hindi ganun kalaki. Tsaka ito pa, plus aircon. Sarap. Grabe. Advance yung boxing gym nila na yung par. Ang laki rin ng ring. Kompleto sa gamit. Kompleto rin sa gears. Grabe, wala ka nang hanapin pa. Professional pa yung mga coach. Ang babait din. All in all, galing. Galing ng Golden Boy Boxing Gym. Shoutout sa inyo. Best experience. Soy Sadaw, General ng Soy Army. Ang puso ko nasa magsasaka. Hari ako ng Hip Hop Underground. LB Trading, dyan sa Better Living. Dyan kayo magpadala. Goods na goods yan. Sleek and Dapper. Dyan kayo magpagupit. President Ave. Joshon Point para sa lahat ng social media. Kung gusto magamoy bad boy na may class, pare, available pa rin ang mga perfumes natin sa TikTok shop. And also, kung lalaki ka, mag-sports ka.
8 assets sa lahat ng social media accounts. Boy Jacol, malamang susupot-supot ka pa, pero manood ka lang, tapos i-apply mo yung pinag-uusapan namin dito. Magiging mas malupit ka pa sa akin. Promise. Yeah. Parang malumanay ka ngayon. Parang mayroong sakit na nararamdaman. Nagpatatua ko guys, oh. Oo nga, no, ang baba ng energy niya, no? Gagi puyat ako, alas 5 ng umaga na ako natulog. Plus, hindi lang yun, pre. Yung sasabihin ko, nga. Di ba pag nagko-content tayo, kinakausap ko yung camera, tapos talagang tatama dun sa ilan. Gago, nakita ko yung Facebook niya, tinatamaan talaga siya. Pero, natatawa ako sa ano niya. Natatawa ako sa mga banat niya. Hindi sa pool sa akin eh. Hindi sa pool sa akin. So, sabi ko, takinan to, babae ka talaga. Kung ano-ano na Babae to? Babae. Kung ano-ano na pinagsasabi, hindi sa pool sa akin. So, ano ba yan? O banda lang din sa kanya. Oo, ewan ko sa kanya. Tinatamaan eh. Hindi naman ako nagbanggit ng pangalan. Oo. Kumbaga, hindi niya rin mapatunayan yung... Alam mo yung mga panahon na nagtatalo kami. Marami silang ganyan na parang nagtatalo. Parang pinapalabas nila palagi na sila yung nasa tamang side, di ba? Laging Kwento ganun. niya yun eh. Oo. Malamang. Kwento niya. Hindi, tsaka kahit kayo, ipapakita niya na, ikaw kasi yung ganito, ikaw yung ganon. Di ba? Ngayon sa akin, pag natapos na kayo, wala na kayo nung lalaki. Panahon mo na ngayon, i-apply mo na yung tamang inaano mo sa buhay mo, yung sinasabi mo. Wala, hindi kita eh. Ba't ka pa nagre-react? Hindi ko naman binanggit yung pangalan mo. At marami kayo, hindi lang naman isang ex ko. Di ba? Panis. Ay, ex mo to. King ina gago. Nagpaplano na ako i-unfriend kasi para gumaan na buhay niya, hindi niya na makita yung post ko. Kasi every time na gaganyan ka sa camera, siya ang nagre-react sa Facebook niya. So, nanonood siya every episode? Not every time naman, pero ngayon yung pinaka malinaw yung mga sinasabi niya na... Sa'yo talaga niya gusto ipatawa. Wala naman ng ibang pinapatamaan yun. Pero nakapagtaka doon, usually pag mga ganyan, talagang hindi siya naniniwala sa'yo or wala na siyang connection sa'yo. Siya na magbablock sa'yo, siya na mag-unfriend sa'yo. Pero ba't hanggang ngayon, hindi pa rin? Yun nga eh. Gusto ka ba niya, boy? Actually, yun nga na ang weirdo. Pinapahalata mo na may gusto ka eh. Pero, alam mo yun, toxic ka talaga, ibig sabihin. Di ba? Attracted sila sa toxicity. Ganyan yung mga... Yan ang mga babae na... Madalas nasa maganda talaga yan, pre. No doubt naman, hindi. Give credit tayo. Maganda. Maganda, marami ako ex na maganda eh. Pero nandun talaga yung nandun talaga yung toxicity sa kanila. Yung... Bakit sa palagay mo ganun? fucked up kasi sila, pre. Fucked up yung upbringing nila, hindi dahil sa magulang, kundi how society treats na yung mga magaganda eh. Yung magaganda, mostly sila yung toxic. Sila yung toxic at attracted sila sa toxic. Bakit ngayon sa internet ang nakikita ko parang sinisisi nilang toxic si Alvin daw. Si Alvin. Parang lalaki daw ang toxic, lalaki daw ang controlling, di naman daw babae. Yun nga yung mainit na usapin ngayon na sobrang tangina, medyo nakakasawa na nga yung mukha ni pare mong Alvin Lagi ko nakikita eh. Natatawa ako sa kanya. Ako pare na-entertain ako. Entertain ka Hindi sa ako kanya. naiirita na-entertain ako. Kasi ang exage ng niya, yung expression niya, natatawa ako. Last mo, tol. Napapagaling ako sa kanya, pre. Yung energy niya pang content talaga. Pakulitan talaga, pre. Ewan ko ba't siniseryoso nila. Kasi dami niya ng previous content. So ako, I realize, tangina gusto talaga na ito maging content creator. So ngayon, nahanap niya yung tamang niche niya. Sinigi niya ngayon, di ba? Tapos inungkat na yung mga luma niya. Ganun pala talaga siya. Noon pa siyang ganun. Pero ngayon lang napansin. Kasi si IZ, in-interview ni Tito Boy eh. Kung hindi in-interview ni Tito Boy yun, hindi mauungkat na ganun talaga siya. Makulit talaga siya, pare. Ano bang pinakasikat na linya niya? Na... Ito yung isa sa mga nag-trending sa kanya. No? Ano na lang din natin para aware yung mga hindi alam yung issue. So magpi-play tayo ng video rito. Parang langaw siya, pre. Ito, magpi-play tayo ng video niya. Pakinggan na lang din nila. Yan mo. Sure isa ini-mini mula. First trap yan, boy eh. Ayaw na lumabas.
Ngayon na. Mag-commentator ka habang pinapanood mo. Kawan ko nga asawa ko simula 2011. Oo. Hanggang bago kami ikasal, naging fiancé kami. Sabi ko, hindi ko siya hahalikan until the pastor, you may kiss your bride. Tapos papayagan ko siya mag-concert para magtaway lang, na makikita lang. Kasi itong issue na to na open kasi nga isa si Easy sa mga IZ. IZ. Mali din ako kagabi. Easy ako. Hindi, at least alam nila na hindi natin hindi talaga. hindi tayo aware doon sa mga issue ng mga ganyan. Pilita lang ho kami dun. Oo. So, yung IZ na yun para is part ng Sex Bomb, yung sikat na pop group nung mga panahon nila. Na ginawa ni Kasi nabutan. Joey. Kamukha nga raw yun nung ano mo nung kaaway mo sa, yung galit sa'yo, hindi naman to pala away Yung galit sa'yo sa TikTok na babae. Di ba? Kamukha Si Carla. Oo, si Carla. Inang Carla yan. I love you, Carla. Oo. Kilig-kilig ka dyan. So yun, hindi daw niya pinayagan pre na mag-perform. Kasi itong parang last month ba yun? Na mayroong reunion concert yata itong Sex Bomb. Nag-guest nga yung Bini rin doon. Nakita ko sa TikTok. Hindi niya pinasama si Easy. Ito yung rason kung bakit. Kasi IZ. Putang na, nalilito ako. IZ. Ito yung rason kung bakit. Kasi nga, syempre, pag magko-costume ka, sasayaw ka, sexy ka, hindi nga siya komportable doon. So, katulad nga nung sinabi niya rito, bago daw siya ikasal, bago niya makiss yung asawa niya na yun, naghintay siya ng wedding muna nila, pre. Sabi niya, ayan, no? Pero single mom na siya nun. Single mom na siya nun. Medyo, sige, mamaya pag-usapan natin yan. Eguls, Brad, Eguls. Ayun, no? Sabi ko, hindi ko siya hahalikan until the pastor, you may kiss your bride. Oh, so, yun. Hindi daw niya kahalikan hanggat hindi sinasabi na you may kiss your bride. So, masasabi natin, dun sa stand niya na yun, na ako nga, tiniis ko yung sarili ko na hindi gawin yung gusto ko sa'yo eh. Tapos, ikaw, gagawin mo yung gusto mo lang, hindi mo ako ima-mind. Di ba? So, yun, dun yung angulo niya, pre. Ngayon, nasilip ng mga netizen yun na parang, sobrang controlling mo naman. Hindi. Sobrang mo naman, dominante mo naman masyado na hindi mo gagawin yung gusto ng asawa mo. So, yun ang doon nanggagaling ang mga netizen ngayon. Doon sila nagagalit. Pero ang ganda ng himay mo Hindi ko alam yun Napaisip ako Nung sinabi niya na ako nga inintay ko yung kiss sa simbahan bago ko inalikan ng asawa ko. Tapos kayo makikita nyo lang ng may ikli yung suot ng ganyan. Parang may punto talaga siya. Punto talaga, pre. Tama lang pala talagang kinampihan ko siya sa part na nagsaset lang siya ng boundaries niya dun sa asawa niya Paano nakakalimutan ninyo pag mag-asawa ang dalawang tao? Yan sila, no? Si Josh on Point, asawa niya, Alvin, IZ, isang tao na yan. Totoo. Kapag napahiya nung yung isa, damay na. Chain reaction na. Pag si Josh on Point napahiya, may ginawa na hindi ma-fix, mapapahiya na rin yung asawa niya. Vice versa, it is what it is. Ito, nakikialam kayo sa kasal sa mag-asawa, di ba? Ako naman, sa akin naman, ibang angulo lang, pero definitely hindi kontra. Kung halimbawa, kung ang katwiran, hindi, dapat hayaan niya si IC kasi trabaho niya yun. Di dapat, in the first place, nung sinabi ni Alvin na ang plano niya kay IC ay hihintayin niya sa pastor, dapat si IC, hindi, wag na tayo gumanyan-ganyan. Kasi yung trabaho ko naman, kumbaga, hindi aligned dyan sa na yan di ba? Pero sa part na yun, may kasalanan din si Alvin. Alam niya naman na ganun na yung sistema Ba't niya pa in-applyan ng ganung... In-applyan niya pa ng ganung... Kumbaga, parang wala sa hulog. Hindi na karapat dapat applyan ng ganung sistema pero in-applyan niya. Pero ba ibig mo sabihin? Oo. Pero somehow, nagigets kita. Beta yun. Support yun. Sa totoo lang Totoo. Pero, kung nag-set na sila ng ganung gusto nilang sequence, Nag-agree sila parehas no? Oo, pwede rin naman yun. Gusto na nga nila magbago Ako, hindi naman ako against sa mga taong gusto magbago Ito. Ayun nga ang gusto ko magbago ang mga tao, 'di ba? Tayo lahat So nagbago na sila. Niyakap nila Panginoon, niyakap nila yung bagong sistema. Tama. Sinunod-sunod lang nila. I think mas lalo magiging mali yun kung ginawa ni Alvin na hinintay niya yung kiss sa wedding, di nagpatuloy pa rin sa maling gawain yung babae. Oo. And vice versa, kung nagpatuloy din yung lalaki na mag-addict, kasi dati rin siyang addict. Yes. So hindi naman, talagang totally silang dalawa, sabay silang nagbago Oo. Kaya nga ang isang
nakita ko pa isang influencer na naman na naikisawsaw dito na walang alam. Sabi niya, bakit mo kasi in-relationship ang isang dancer na sex bomb? Alam mo naman yan, niligawan mo na sex bomb yan. Tapos ngayon, pagbabawalan mo sumayaw. That's the point nga eh. Ito nga ginawa nilang change sa buhay nila, ang maging religious nga. Dapat yung past, burado na yun. Oo, nangyari yun. Nangyari yun. Sex bomb dancer talaga siya. Pero ito na nga eh, nag-shift sila, which is ang sundin nga ang kung ano man nasabihin ng Bible. So, hindi na yun. Wala na doon sa argument na dapat dancer, dapat payagan mo. Nagbago na nga sila. Yun kasi yung perspective ng taong hindi alam yung dynamics nila sa relationship. Kumbaga, inisip lang nila, alam nila, dancer yan dati. Yun na yun. Bawal na pigilan. Bawal nang pigilan. Yun ang napagkasunduan nila eh. Meron bang sinabi si IZ na... IZ, tama, di ba? Oo, tama. Easy, pare. Tangina, matilito na ako niyan, boy. May sinabi ba si IZ? Hindi, tinutuwa niya ako ng kutsilyo para hindi ako pumunta. Hindi. Si IZ mismo ang sumunod din. Gustong-gusto niya nga yung nangyari. May interview pa sila, pre. Tinanong ni Boy Abunda, anong masasabi mo doon? Oo. Anong masasabi mo doon sa pagbawal sa'yo sa sayaw? Sinagot naman ni IZ, hindi. Kasi, una, nagpaalam muna ako sa husband ko. And then, nung sinabi ko sa husband ko, nag-pray siya. And then, ayun, they come up with a decision. So, anong mali doon? Both decision pala yan ng mag-partner. So, ang kupal pala dito talaga, netizen. Pero wait, ano ba nangyari? Netizen talaga. Netizen ang nagkungkat. Mga hayop talaga to, mga bobo na to eh. Naninira pa kayo ng relasyon ng iba eh. Nagkasundo naman pala lumalabas Nagkasundo, eh. pre. Hindi naman nag-aaway yung dalawa Hindi ngayon. nag-aaway, pare. Doon nga ako nagtataka, pre. Sasapakin ko kayo sabay-sabay. Exactly. Doon nga ako nagtataka, pre. The Viper. Kasi nga, sabi ko, bakit trending to? Kaya tuloy, hindi siya nag-make sense na nagte-trending sa akin kasi nga, kung pareho naman pala silang nagkasundo dun sa dynamics na yun. Ang akala ko, kaya nag-trending to kasi pa-religious yung lalaki, tapos ina-abuse pala niya si IZ. It's controlling. Yun pala hindi. Willing naman pala si IZ. Masaya pa siyang sinusunod yun. Anong problema? Josh, on point, masyadong controlling yung lalaki. Hindi naman controlling yun kung... Buti sana kung kumbaga ayaw nung babae talaga. Again, ang boundaries nandyan yan. Parang gate yan. Di ba? Imagine nyo, parang gate ang boundaries. Yeah. Willing pinasok nung tao. Pinapasok siya. Ito ang condition ko sa boundaries na to. Ito ang masusunod. Gusto bang pumasok o hindi? Pumasok siya. Yeah. Wala namang pinilit. Wala namang pilitan. Hindi naman siya tinutukan ng kutsilyo. So, hindi siya controlling. Doon sa loob ng relationship. Ikaw kasi, wala kang alam sa relationship, basta may boundaries ng konti, para sa'yo controlling na. Bakit ganun nako-convert ng isang tao yun? Bakit? Yung boundaries at controlling na pag-i-equal nila. Bakit? Kasi yan ang reason ko bakit maraming tao ngayon ang hindi magkaroon ng relationship, hindi marunong mag-maintain ng relationship, hindi makahanap ng stable na relationship. Because boundaries ang isa sa tutulong sa'yo para makahanap ka ng stable at maka-maintain ng relationship because nandun yung rules eh. Nandun yung mga bagay na pwede kang masaktan, pwedeng makasakit sa partner mo, pwedeng makasakit sa'yo. Yeah. Kung wala kayong boundaries, gagawin nyo lang lahat ng gusto nyo eh. Exactly. Diba? So, now it makes sense na matagal na sila, may anak na sila, may pamilya na sila. It makes sense na nag-work pala. Nag-work pala. So now, tanungin ko yung mga Pare, decade na yata sila. Oh, di ba? Matagal na. Now, tanungin ko yung mga nagbumabatikos ng relationship na yun. Ano ang meron ka na much better dun sa meron sila? Di ba? May dagdag ko pa, mabilis na to. Matagal na sila. Single mom si IZ, pare. Pero nag-commit pa rin yung lalaki si Alvin. So, ibig sabihin sa part na yun, nagparaya rin si Alvin. Kahit kaya naman niya kumuha ng single na babae without... di ba? Nagparaya si Alvin. Ngayon, ang hiling lang naman ni Alvin sa pagpaparaya na yon is magparaya ka din na wag mo nang gawin yung ayaw ko. Yan. So, nag-give na si Alvin, nag-give din yung babae, masaya sila sa relationship, wala akong nakikitang mali. Etong mga netizen at fan ng sex bomb kasi, gusto pa rin nila ma-entertain sa maikling suot si Izzy. Hindi nga nila kailangan ng pera nyo. Kasi ba? Hindi nga nila kailangan ng mga ticket ninyo. Ayaw nga nila eh. Ayaw nila mag-work ng ganun. At tingin mo ba makokontrol yung 30 plus na yan na si IZ?
ang tanda na niyan para maglaro ng controlling. Hindi mo makokontrol yan. Ibig sabihin, gusto talaga ng babae yung ginagawa niya ngayon. Nakakaisip ako ng analogy dun sa sinasabi mo kanina na tungkol sa boundaries eh. Kasi, ang ibibigay kong analogy dyan, pag halimbawa pupunta kayo sa isang lugar, dalawa kayo, pupunta kayo sa isang lugar, bago sa inyo yung isang lugar, hindi nyo alam. Gagamit kayo ng mapa, di ba? Ways. O Waze, or yan, or mapa. Tapos wala nang argumento. Susundin nyo kung ano yung nasa Waze. Kasi pupuntahan, ang goal nyo, pumunta sa... Goal. Isa lang ang pupuntahan. Isa lang ang pupuntahan. Ganda nun, na Mr. Connection. Di ba? Yeah. Hindi, alam mo sa lagay ng mundo ngayon, sa lagay ng Pilipinas ngayon na maraming tukmol, actually, mas best pa talaga na, sige, magkasundo kayo kung anong gusto nyo. Kung sa Bible ba, dyan na kayo, yan ang gawin yung reference. Kung halimbawa, dalawa tanga, wala kang tiwala dun sa lalaki, okay, sige, sa Bible sumunod. Wala kang tiwala dun sa babae, Bible, para hindi yun nagtatalo. Kasi ang problema nga, pag dalawang tao ang nagtatalo, yung sinasabi mo, na dahil ang tao nga, hindi siya emotional being siya. Kumbaga parang hindi siya constant being. Oo. Diba? Ang tao is attracted or by nature is chaos eh. Yan. Chaos. Oh. Yun. So, yun, dun sa part na yun, hindi nyo na magagawang standards ang isa't isa. Yun nga eh. Di ba? Oo. Doon ko nakikitaan ng kakupalan talaga yung society natin ngayon eh. Basta ang nakikita ko magsabi ang isang, kahit hindi sila Alvin, marami nang nagsabi niyan na ang guidance sila sa relationship nila is Bible or something religion. Aba, putang ina, gaganon ka agad yung mga netizen. Puta, masyado kayo, luma na yan, di na in yan. Ano yung mga sinasabi madalas sa comment section ng mga... Puro ano yun? Outdated. Outdated. Hindi totoo si Jesus. Hindi, religious, masamang loob naman. Pero yung pambata. Now, tignan mo na lang. Tignan nyo na lang yung mga relationship na ang guidance sila is yung Bible. Mas Healthy. Mas peaceful, mas tumatagal. Ngayon, ang question ko, babalik ulit ako sa mga bumabatikos ng ganun. Anong meron ka? Anong meron na mas better ka doon? Oo, di Di ba? ba? Wala naman din. Oo. Parang mga tanga-tanga lang talaga eh. Mamumuna ng isang bagay na, oy, mali yan! Mali yan! O, ano yung tama? Ilabas mo yung tama. Hindi ko alam. Anong tama? Hindi. Mataas na body count, HIV, sakit na HIV. Pero mo, ito pa napansin ko, madalas nung mga nagbumabatikos doon, yun. Yung mga mataas ang body count, mga may mental illness, may mga sakit na HIV. Naisip biglang sa utak ko. Kaya rin ata, sige, bibigyan ko na siya ng yung sinasabi ko dun sa ex ko na nagpo-post. Siguro hindi talaga sa akin yun. Na-hype lang siya ng kalagayan ni Alvin at ni Icy. Kaya, Bago bigla ang mo. hindi, pinagbigyan ko lang. Baka napasama siya sa bandwagon ng mga Yeah. Oo, kaya siya gumagano. Alam mo kung bakit unique tong podcast natin? May pagyabang ko lang tong Antay sa podcast. Alam mo bakit unique to? Hindi tayo nadadala ng wave, pare. Hindi. Meron kaming values, meron kaming stick na pinaniniwalaan na hindi nadadala basta-basta ng sangbayanan. Kaya kung mapapansin ninyo, may mga time na may wave na paniniwala yung mga netizen, sumasalungat kami minsan at wala kaming pakialam. Kasi nga, hindi kami nag-i-stick sa lahat eh. Nag-i-stick kami sa kung ano yung alam naming tama at makakabuti sa sitwasyon. In the long run, yeah. Kasi yung trend, again, yung trend na kahit nga trend na damit, nalalaos eh. Yan pa kayang trend na mindset na yan, di ba? Kaya tignan mo, kaya madalaming kabataan, topic natin ito mamaya, anuin ko lang para ma-point ko. Tipirin mo lang Oo. Kaya nga, ang daming bata ngayon na puro trend lang sinusunod. Wala silang walang matibay na foundation ha. Lahat ng foundation kasi nila trend eh. Ibig sabihin, nagbabago, next year bago, after 2 years bago. Wala silang foundation na matibay. So saan sila nauuwi lahat? Mental illness. Pagkapraning. Unstable yung emotions, Weak. mentally. Di ba? Wala eh. Saan sila pumupunta? Kaya tignan mo, nag-make sense ngayon na kung bakit yung mga karamihan ng tao na
kahit hindi masyadong religious, basta may sinusunod silang guidance like religion or Bible, meron silang napupuntahan na ito yung sabi ng Bible. Edi, pag may nangyari sa kanila, sabi ng Bible, hindi ganito eh. Sinusunod nila. Tapos ang usapan. Diba? Ganda. Hindi sila naapektuhan. Tingnan mo tong mga to. Last 2 years, ano ba yung uso nun? Sundin ko ba yun? Hindi, may bago ngayong trend eh. So dapat daw i-affirm eh. Yun ba yung last 2 years? Paano yung last 4 years na dapat daw i-speak out ko? Kagulo-gulo na. Nalito na. Sinong pupuntahan ko? Hanggang sa tumalo na lang dun sa may ano. Yeah. Ako, iritang-irita ako dun sa issue ng karamihan ng mga babae, na mga babaeng wala sa ayos yung utak. Yung issue nila sa pagiging dominante daw ng lalaki. Yung nasa society tayo na Isa pa yun. Kaya nag-trending to, pre. Hindi Dominated sila by men. pumapayag dun eh. Hindi naman totoo yun. Ayan na. May dami na kang numbers eh. May numbers yung mga babaeng nagsi-CEO. CEO ng mga kumpanya, major company sa Pilipinas. Babae! Ano problema nyo? Hindi totoo yun. Tsaka, halimbawa, kung maging dominante talaga ang lalaki, sinabi ko to dun sa pusuan, baka hindi na nila i-upload, so sabihin ko na lang dito. May mag-usapan natin. Ibigay nyo sa lalaki. Kasi kami naman na mamamatay pag magkapit-pitan man tayo, magkagera dito sa Pilipinas. Yung mga lalaki naman na ihaharap. Bakit ba napakabastos nyo na hindi nyo na ibigay na lang sa mga lalaki yun? Lalaki ang may kakayanan eh. Tata. So, sige, ikaw na. Bakit? Meron ba yun Hindi, ayaw talaga nila. Nasa society talaga tayo pa rin na ayaw. Basta boundaries ng lalaki, bash ka dyan. Pero sila ang maglagay ng boundaries, sila kailangan tanggapin mo yun. Go girl. Slay, you ate, left no crumbs. Ganyan mo kayong mga kabobohang Too crispy comment to ninyo. fry. Too crispy to fry. Tingnan mo. Tapos, pagka binigyan kayo ng real life problema, hindi nyo alam gagawin ninyo. Puro trend. Puro wala eh. Mabalik lang ako doon kay Alvin and IZ. Alam nyo, siguro kung may bakit nai-hate siya ng mga tao ngayon, doon naman ako sa part na yun, iintindihin ko naman yung netizen. Titignan ko ang FOV ng netizen. Sige. Punta tayo doon sa perspective nila. Maangas siya eh. The way siya magsalita. The way siya magsalita, parang ako. Kaya nga most hated din ako ng mga babae, diba? Pero, yun yan, sa ganun sa delivery. Pero kung babalik ta rin natin na mag-exert siya ng dominance, pati ng boundaries niya, tapos delivery by Josh on point, pero tingin ko hindi magiging ganun kasama eh. Si Tito Boy, di magugulat ng ganun yun eh. Oo pa ganun. Siguro, puro panay tawa lang si Tito Boy. Parang ganun lang yun. Sex or chocolate. Fast talk na. Nauwi sa fast talk eh, no? Pero, yun nga, isa rin sa napansin ko kay Alvin. Delivery, di ba? Delivery niya eh. Pero, again, i-point out ko lang din na kahit naman anong delivery mo, kung totoo naman yung sinasabi mo, di ba? Anong sense? Pero, Kaya naging magtropa tayo kahit magkaiba tayo ng delivery, di ba? pero gusto ko lang din sa i-critic, no? Kasi since gusto mong maging content creator, mukhang gusto mong maging content creator, pare. Yeah, tingin ko. When, kasi tayo, pinag-uusapan din natin to, na hindi lang pwede yung mindset mo, sinasabi mo lang. Hindi na safe yan ngayon sa social media eh. Bakit? Kasi matalino na yung mga netizen ngayon, tumitingin na yan sa kung kanino ba galing. Di ba? Nakita nila na kung saan ang gagaling itong mga ganitong mindset, mukhang hindi bagay. Nagigets yun. Ganun na sa social media, pre, di ba? Yeah. Pagka kung ano yung sinasabi mo, titignan ka ng netizen, bagay ba sa'yo yung sinasabi mo? Hindi eh. Nakita ko kay Alvin, ito pare, ano lang to, tropang kritiko lang to sa'yo. Although sabihin natin na yung masculinity comes from or somewhat part of the Bible, hindi ko makita sa'yo, pre. Hindi ko makita sa'yo yung masculinity. No? Again, yung sa sinasabi mo, masculine, okay. But ikaw itself, hindi eh. Gusto ko malaman bakit. Ayun na, number 1, yung katawan mo, pre. Bonjing ba siya? Bonjing eh. Talaga. Bonjing, tapos mukhang hindi siya nagtitake care ng sarili niya, pre. Ganun. Maganda i-take niya to as, critics in a good way na parang... Sana. Criticism na... Sana. Kasi isa yun eh. Isa yun sa mga reason bakit
yung mga tao nababad trip sa kung anong sinasabi. Nakakatulong din kasi minsan yung the way mong dalhin yung sarili mo, the way mo ang i-deliver. Yeah. Diba? So, kailangan siguro pre, since, syempre, sinusunod mo nga yung Bible, kailangan nga sa Bible na healthy ka medyo bonjing siya Yeah. Diba? So, yun, isang kritiko yun sa kanya. So kung mapanood mo to, Alvin, PM mo kami. Kahit sino sa amin. Tapos sama ka sa training, ganyan. Bonding tayo. Kain, sagot na namin. Coffee, ganyan. Para sa boxing, di ba? Oo. Para makapagpapawis. PM mo kami, Alvin. Open kami para makabanding ka kapag kausapan ng pag-fit, pagpapaganda ng health, Yun, dito let's si go. Moncho, sama ka sa Spartan. Gets ko yung gets ko yung sinasabi mo Pero overall pa rin talaga, kupal pa rin talaga yung netizen. So, kumbaga yung kay Alvin ay yung niya ba, kulang pa siya sa charisma na tanggapin siya ng Yun nga uuwi ako dun pre. Although, in general, totoo naman pa rin yung sinasabi niya Oo. Pero, larong social media, it's important it's important. Sa akin, importante. Kung gusto mong pumasok sa social media talaga, kailangan yun Kasi ako ang naiisip ko lang, natatanda, dahil hindi ko naman siya kilala, yung naaalala ko lang yung energy ba, yung giving, yung sinasabi nila. It's giving. Yung giving na vibes niya, yung sinasabi nila, ba, yan ang bagong nila di ba? Oo. Medyo, parang hindi palapat, yung sinasabi niya. Yun. Ayun, ang ganda nung sinabi mo. It's Pwede mo bang- giving potsu. Pwede nyo bang i-explain yan in a normies way para mas magets ng mga tao? Ito na lang, normies way. Para kang nagtuturo how to be healthy pero mataba ka. Yun na yun. 100 kilo ka, mga ganun. Ganun. Yeah. Kaya shoutout kay SmartFit. Kaya ang daming followers noon, ang daming naniniwala na kay SmartFit because ang evidence nandun sa kanya. Pre. Kung gaganon yun. Ginagawa niya. Tsaka hindi, dahil ginawa mo ng halimbawa si SmartFit, nakita mo naman kung paano magsalita yung tao na yun. Kung pagtapatin mo sila. Isa pa. So, factor din yun talaga Yeah. Yun yung hindi convincing kay Alvin din kasi. Exactly. Diba na parang, ano ba, Brad? Image-wise, pare. Image-wise. Nakadagdag din ng heavy toll sa kanya para yung dati siyang nagpa-drugs. Oo. Kasi mas mabilis ka na mahusgan pag may mga ganun ka Oo. Tapos masyado kang broad mag-explain. Yun ang lagi nakikita. Kaya ngayon pag sa tuwing nag-OOA siya, nag-overreact siya sa isang bagay, the way kung paano siya mag-explain, tinitignan na tuloy kagad yung tangina mo, may residue ng dating tinira mo yan. Ganyan mga comment ng tao, tangina mo, may residue ka pa. May natitira pa. Hindi, addict kasi yan dati. Inusgan siya sa ganung part, which is mali, di ba? Kasi nagbabago na nga yung tao Tinatry niya magbago. Yeah. No, I think nakadagdag din yung sa Yun nga, hinahalungkat nga ngayon yung gumawa siya ng video, pre. Again, I think sa TikTok ata yun, nakasuot siya ng God is, basta something religious yung t-shirt niya. Pero nag-a-action siya ng nag-a-addict siya. Yung sumisindi siya ng foil, ganun niya. Baka naman kinat lang kasi yun. Yun nga ang point nga nung video, wala na Pag yung netizen na bad trip na sa'yo, kung ano pa yung stand mo, talagang wala na silang pakailam ang point nga nung video, dati nga akong addict, so ito, nagbabago na ako. Yung ganun nga, wala na inano na siya ginudge na siya ng mga tao Pero ganyan talaga sa social media, no? Once na magbibigay ka ng karakter mo, may pintuang ganyang kalaki. Magta-trending ka ng isang ganyan, tapos may pintuang kang babasagin doon. Pag nalusutan mo yon, na ipaglaganap mo yung character and values mo sa tao, yan pala talaga siya. Yan pala sa 8 asset. Now I know kung anong klase yung ugali meron siya. Tama. Doon ka na hindi malalaos. Kaya yun yung advantage natin lagi dito sa social media. 8 asset, Joshua points sa daw. May values, may character. Hindi nawawala. Ilang taon na ba ako sa social media? 5 taon na yata kami nito. Just si Josh, 7 taon na yata. 6 na taon. Still relevant pa rin. May mga clips ka pa rin makikita nagmi-million, diba? Yun So, kailangan malagpasan niya to. Kung ano man yung critic sa kanya na maganda, dapat pulutin niya yun. Dapat maging maayos. But overall,
mag-stand lang siya dun sa pinaglalaban niya kasi tama naman yung pinaglalaban niya eh. Ito lang kasi mahirap tol eh. Oh. Ito lang mahirap sa mga Jesus na tao na sumagad eh. Yan, sige, go. So, okay natin yan. Okay naman yan. Pero kung tatapikin mo pa yung ibang tao diyan ka nila dudumugin eh. Totoo. Di ba ano ba yung sinabi niya doon? Yung parang may bakalang anak si ano? IZ, ano ba yun? Hindi ko alam. May bakla siyang anak. Parang may nakikita ko sa internet parang gano'n, may baklang anak yung IZ and Sa then, unang asawa. parang di yata tanggap. Oh, hindi niya tanggap. Pero wala namang evidence, di ba? May evidence ba? Hindi niya tanggap. Di ko alam paano nahuhukay ng netizen. Gago lang yun, talaga mga netizen Oo. eh. Totoo lang eh. Hindi, ang nag-voice out ata, nagpa-interview yung anak niya pre, yung gay. Tapos? Nagpa-interview na kaya daw siya umalis sa kanila kasi di niya na daw nagugustuhan yung dynamics. Hindi ko naman napanood yung interview ni Guy, hindi ko tinakel yun eh. Oh, walang problema. Hindi niya na gusto. Nasa tamang edad na siya. Matanda Dapat na rin mag-solo naman na siya. Oh, matanda na rin naman Kasi siya. ako nga, 16, 17 pare, may solo na ako eh. Solo shit na ako sa sarili ko eh. Working student na ako nun, may sariling bahay na binigyan ng airpot niya. And so solo shit na ako nun pare. Pagka kaya mo na, solo ka na. Ngayon kung kailangan ka dun sa bahay ninyo, may chore ka dun, eh, kailangan mo maging part pa rin talaga, di stay ka. Yun lang eh. Sa sitwasyon kasi nung baklang yun, pwede na siya mag-solo kasi bata pa yung mga airmat niya, well off naman din, pwede talaga mag-solo. So walang issue. Di ba? So yun, ano ko yun pre, magdig-deep ako dun sa mga taong ganun. Yung, ang personality Christian Bible shit. Ako dun ako naiinis pre. Ito na. Yung ginagawang personality yan sa lahat ng nakita niyang bagay sa mundo, lagi niyang ibinibase doon. Now, again, sabi nga natin kanina, magandang foundation yun. Pero, kung wala siyang real life experience, para ka lang alam mo yung taong bookworm, yung matalino lang sa libro, pero walang real life experience. Parang ganun eh. Napag-equal ko sila eh. So, ibig sabihin mo, pwede ka naman mag-base sa libro, sa Bible, pero dapat may kasama din yan na experience mo na talaga naranasan mo yung mga pinagsasabi mo. Oo, para maging pag lumabas man sa bibig mo or gusto mong magturo about dyan, meron kang real life experience na masabi, ito nga, nangyari din sa akin to. So, nagmi-make sense. Parang napapatotohanan kung ano yung libro. Now, ayaw pumasok sa argument na totoo yung sa Bible kasi nga marami nga hindi nga naniniwala doon. At syempre, tayo naman, ako naniniwala naman din ako sa Bible. But kaya hindi ako masyadong nagbibitaw ng mga Bible verses kahit minsan nag-a-align kasi nga maraming ang taong gusto kong matuto nang hindi or magigets lang yung sinasabi ko kahit di sila magbasa ng Bible. So, ang suggest ko lang sana, okay, nandyan yung knowledge mo sa Bible, but at the same time, kailangan may real life experiences ka rin kung gusto mong mas maraming maniwala sa'yo eh. Yun yung idea na, na tinatap ng pragmatism eh. Bilisan lang natin to kasi ayoko naman, hindi naman kailangan laliman to. So, idealism tas realism nga, di ba? Dalawang magkaibang bagay. Oh. Tapos, yung ideas, i-apply mo. Yung ideas kasi nga, pag ginawa mo na sa kamay mo, hands-on mo na, iba siya eh. Hindi siya katulad ng kung anong iniisip mo eh. So, bago ako tumuloy, ganyan din yung kapag para kang bookworm ng Bible. Mga nababasa mo siya, pero hindi mo pa naman talaga naranasan yun. Kaya dyan yung part na parang hindi nagmamatch eh. Di nga Na nagmamatch eh. ikaw puro reference ka sa Bible, pero hindi na nagme-make sense sa'yo bilang tao. Kasi nga, I agree. most likely masasabi mo na, hindi mo naman nagawa in real life yun eh. Talagang pure, Ba't ka magko-correct? di ba? Totoo yan. Kailangan talaga nasubukan mo siya eh. So, doon nga doon nagkakaroon ng calibration doon sa pragmatism nga eh. Na yung idea mo, pag in-apply mo yun sa realidad, yun ang solid na basihan na talaga. Exactly. Hindi yung idea. Oo. Hindi yung nakasulat lang sa libro. At saka yun, nagre-reflect yun the way mo siyang ikwento. Talagang, hindi mo maiiwasan, marami talagang maniniwala sa'yo eh. Yan. Kaysa dun sa base ka lang ng base, ito kasi ito nakasulat.
Yun. Okay, as ano dun? Walang bigat ba yung sasabihin Oo. mo? Oo. As a person, mag-iiba yung delivery mo kapag from ideas, tapos in-apply mo na siya, nalaman mo na kung ano yung tama at mali based dun sa pagkaka-apply mo, mag-iiba na yung delivery mo. Di ba? Hindi na siya... Kasi masisense mo nga na tao na puta, parang minemorize niya lang yung nabasa niya sa Yun libro. nga eh. Di ba? Tapos No. dagdagan mo pa ng hindi ka fit. Ayun, dagdag mo pa. No, baka sabihin ninyo, bakit nyo inaano yung mga nagba-Bible? Hindi, wala kayong pinagkaiba, no, para maging fair lang ako, wala kayong pinagkaiba dun sa mga woke. Yung mga woke, ganun din eh. Same, ibang spectrum lang sila eh. Ibang Yeah. side lang sila eh. Oo, Iba lang yung binible nila. Iba lang eh. baliw spectrum yung sa woke. Oo, kasi yung sa woke naman, ganun din, ang dami nilang alam, basa sila ng basa sa internet, ng depression, para daw ma-depress. Pero, hindi ba nila na-experience ma-depress? Yung parang ganun. So, pag nag-explain to mga to, katulad nung sinigang, pag nag-explain siya, walang bigat, English lang, kasi hindi niya na-experience talaga yun. Same thing. Kaya oo nga, no, nagets ko nga, no, nabalik ko nga kay Gabe, sinigang. Kaya hindi naka-agree-agree yung mga pinagsasabi niya eh. Kasi nga, tayong mga nag-disagree sa kanya, tayo yung nakaranas sa field Mhm. ng relationship na ganon. Kaya alam natin na, tangin, hindi totoo yan. Oo, di ba? Di ba? Tapos Oo. siya by the book, sabi ng ganito, sabi ng ganyan, ganito, ganyan, ganyan. Pero hindi talaga siya tatama sa realistic na tao kasi nga yung realistic na tao, tanginin mo by experience ako eh. Kaya nga ako naging realistic eh. Kasi nga ito yung gumagana sa totoong application eh. Yun. So nandun lang siya sa sinabi ni 8, tama yung sinabi ni 8, nandun lang yung utak nila na idea pa lang naman talaga. Kasi itong mga bonding nito, hindi nyo pa nga nagagawa yung mismo or at least saksihan mo man lang talaga. No, nabasa mo lang kay ganito, nabasa mo sa ganyan. Mamaru. Mamaru, Mamaru. ganyan, di ba? Tapos magbubuka-buka ka na ng bunganga sa TikTok para i-correct si ganito, si ganyan. Oh, it's, Oo nga, no? Totoo yun, pre. Wala silang karapatan pala talaga. Yung Wala mga bonding talaga. na, no? Totoo yun. Wala talaga. Ito pa, magiging specific ako dun sa one thing na sinabi ni Alvin. Doon tayo. Para fair tayo. Lahat tinitira natin. Sabi ni Alvin, I want to protect her. Di ba? Now, yung protect her niya, yung idea niya ng protect, is based sa, saan? Siyempre, sa Bible. Kung ako ang titingin sa kanya as a masculine na lalaki, kung ang base mo lang ng protection is sa Bible lang, okay, but ang lambot, mahina. Hindi ko nakikita sa'yo na gusto mong protektahan yung babae, hindi ka physically fit eh. Di ba? Di ka rin nakakatakot. Di ba? Buti sana kung nakakatakot ka talaga na, again, bakit tayo nagpapalaki ng katawan? Bakit tayo nag-aaral ng martial arts? Kasi gusto natin protektahan kung sino man yung mahal natin sa buhay. Paano, Diyos, kung may baril siya, paano pag binaril ka na lang, Diyos? Isang bala ka lang, Diyos. Hindi. Kung sabihin sa akin ni Alvin na, meron akong ano dito, may idea ako ng protection, marami akong baril dito, okay, nagme-make sense. Kung meron siyang ganun, okay. Okay, nagme-make sense. But kung yun lang ang foundation mo ng protection is based lang sa Bible, hindi pa rin siya protection. Paano kung meron kang sumugod dun sa asawa mo? Tatapat mo yung Bible sa kanya? Same thing yun kay kay sinigang eh. 'Di ba? Same thing Ganda nun. talaga, parehong-pareho talaga. But pag wala ka talagang application, hindi mo ginagawa yun, hindi mo alam yung pinaka-idea nung sinasabi mo. Ang lamya, malamya. Ang ganda ng binato mo dun sa pinag-uusapan natin, protection. Oo. Gusto mo palang protektahan para hindi siya... gusto mo siya protektahan kaya ayaw mo magsuot siya na maikli. Oo. Sagarin mo na yung protection. Sagarin mo na. Pagandahin mo yung katawan mo. Oo. May martial arts ka. Yeah. 'Di ba? Hindi lang baril lang alam mo. Kasi kung baril lang pinagmamalaki mo, paano kung hindi abot kamay yan tapos nandiyan na yung kalaban sa harap mo? 'Di ba? Oo. Anong gagawin mo? Wala kang alam, mabigat katawan mo, di mo kayang buhatin yung katawan mo paakit sa kama ng mabilis. So, kung hindi niya masasagad yung usapang protection, parang, nga, no? Wala. Tama ka dun. Kunyari, parang sabihin mo na rin sa akin na gusto kong protektahan yung babae ko. Kunyari, same. Hindi si Alvin nagsabi, pero same idea yung sinabi. Gusto kong protektahan yung asawa ko, ayoko siya magsuot ng sexy na damit. Tapos, nakatira pala kayo sa, kahoy lang. Yung madaling pasukin na magnanakaw, hindi mo pinoprotektahan. Tama. Yan ang number 1 martial arts. Oo, di ba? Kung gusto mo protektahan, magsumikap ka para mailayo mo sa danger yung asawa mo. Sa madagdag ko pa doon sa baril, lagi yung sinasabi sa amin, porket nagbo-boxing kami, itasit, pag binaril ka, Diyos, isang rat ka lang ng ganyan. Hindi naman lahat ng Pinoy may baril eh.
Saka paano pag sa mall tayo nagkasalubong, di wala kang baril sa loob, di ba? Paano yan? Tapos kailangan na natin talagang gampanan yung pagkalalaki natin parehas. Paano na? Di ba? Di bubulagta ka na lang ng ganun-ganun. Wala. Yung argumento na yun, sobrang... Hindi, actually nga sa akin, pre, kaya, ayun nga, mababalikan na naman si Alvin. Kung tutusin, konsepto ng protection sa Bible, mataas ang standard ng protection sa Bible, pre. Taas! Nakita mo yung ginawang barko ni, kasi babaha, di ba? Ano? Pinagawa siya ng barko. Oo. Oh, grabing sakripisyo yun, ha? Ay, putang ganda nung Protection angulo yun. mo. Oo, protection yun. Dahil babahin. So, actually, doon sa part na yun, hindi ko napapalawakin. Pero doon sa part na yun, Salwaki mo! hindi aabot si Alvin. Hindi dun sa talaga. Kasi ganung nga, ano. doon lang siya nagbabase. Yung pag gusto ko protection dahil sa Bible, pak! Nga. Yun na yun? Yun na yun? Hindi. Hindi ko nakikita sa'yo, pre. Overall dapat. Kung, mukhang malaki si Alvin eh. Kung sasabihin niya sa akin, gusto ko ng protection, tapos brusko siyang ganyan, fit yung dito niya, lumalabas yung muscle niya rito, gusto ko protectionan yung asawa ko. Utangin na, oo, naniniwala ako sa'yo, puta, nagpalaki ka ng ganyan, gusto mo nakatakot yung itsura mo. Meron kang Bible, at the same time, meron kang real life protection talaga. Ganda. Totoo yun. Maniniwala talaga Kung ako dumating siya kay Tito Boy ng ganong kalaki katawan niya, tingin ko nga hindi siya gaganon ng taong bayan. sa'yo. Diba? Oo. Tapos yung marami pang mga simp dyan na tumitira din sa kanya, matatakot eh. Putangin, hindi na. Totoo naman pala eh. Di ba? Kaya nga ito tanggap to ng society, pre. Tanggap to ng society na ang pag magulang mo galing sa sundalo o pulis, tanggap nila, mahigpit parents mo, no? ano? O, di ba? Why? Bakit? Kasi real life experience yung na-experience Oo nga, no? Hindi kasi Diba? pag may airpat na sundalo, parang expected na nga talaga. Mahigpit. Gago, mahigpit. Hindi nga maligawan yung anak. Oh, di ba? Gago, police official yung ano niyan. Tangina, hindi nga maligawan basta-basta. Oh. Tapos okay lang mahigpit, hindi binabash. Hindi Oo. tinatawag na controlling. Maintindihan eh. Bakit mahigpit? makes Ay sense kasi pulis yung pulis yung tatay. Kaya pala. Kasi merong matibay na evidence na totoo nga. Disiplinado nga. Kaya nga maraming yun yung side na tinignan ko, kaya maraming hindi naniniwala sa protection na gusto mo kasi bonjing ka. Kaya ang ganda nag-connect. Oo eh. Kaya hindi valid sa mata ng tao. Isipin mo kung sundalong general si Alvin. Oo. Then sinabi niya kay Tito Boy, gusto ko protektahan ang asawa ko, ayoko magsuot ng maikli yan. Valid. Wala nang mambabash. Tapos. Pero kasi yung problema, nagets ko ang ganda ng paliwanag, bonjing siya ngayon, tapos drug addict before, ang OA pa ng reaction, kaya galit yung tao. Oo eh. Di ba? Kaya Nag-make sense nga. eh. So Alvin, dapat mag-gym ka, magpaganda ka ng katawan, o mag-aral ka ng martial arts, any. Oo. Tsaka ito pa, critic na rin. Kasi ito na eh. Natatawa ko sa kalabasan ng video natin, ang ending nilalaglag na natin si Alvin talaga. Critic Tinutulungan to. natin siya eh. Kasi dito mo malalaman ng mga na fair tayo dito. Basta may nakita tayong mali, kahit agree kami sa'yo, hindi ganon. Kaya ako natatawa pre. Kasi ito pa in addition sa pagiging addict, maraming addict na nagbabasa talaga ng Bible. Kasi pag may amat sila, magbabasa sila ng Bible. Gagutang ina. Ang inang gagawa ng ganun. Hindi, kaya naman kasi naging ganito yung view natin, no? Kasi kanina kay Alvin kami sa values niya. So, pumunta kami sa shoes ni Alvin. And then, nagets namin na maganda naman hangarin mo. And then, kalahating part na itong episode na to, pumunta kami sa POV ng netizen. Saan ba nagmumula yung galit nila. Oo. And then, gusto namin punahin na, kasi nga, yung taong nagsasalita ng proteksyon, hindi naman nakaayos yung katawan. Di ba? Oh, and ito yung sunod natin nun is yung solution na kailangan niyang gawin para 'di ba malaman niya kung bakit naging ganun at anong kailangan mong i-improve din. Tama. Alam mo naman ang podcast na to, lagi may solution. Di kami aalis ng isang episode nang hindi namin kayo nabibigyan ng clear solution para kung halimbawa nasa pwesto ka ni Alvin, kaparehas mo siya ngayon, ma-apply mo rin sa sarili mo, di ba? Oo, totoo 'yan. Kaya nga ito nga yung isang yung sinasadya sa atin ni Jack na i-follow. Galing addict din siya, di ba? Tapos nag-drugs, tapos boxing pa Pero siya yun, ngayon. maayos yun. Maayos pa yun, nagbaboxing pa ngayon. Kaya putangin na, yun talaga nagbago talaga yun. Kasi may gawa eh. May gawa, meron siyang mga ginawa para sabihin mo na or ma-point out mo, nagbago talaga to. Respeto Hindi lang na. basta sinabi, nagbago na ako. Malambot eh. Walang bitaw eh.
Pag sinabi ko nagbago ako, meron akong ginagawa na hindi nagbago talaga ako. Kasama katawa mo. Kasama katawan. Let's go. Oh, yun. Yun ang kailangan mong gawin, paring Alvin. So, I hope na bitawan namin dito yung mga gusto ninyong marinig. At kung meron kaming nasabi na gusto ninyong pag-usapan natin, comment niyo yun sa baba. Pero ito lang, mahabol Go. ko lang Go. So, sa part ng solution. Pero overall, para sa netizens, wag nyo na masyadong bakbakan si Alvin. Hindi, wala kayong magandang laban dyan sa pagkipagbakbakan nyo sa mga statement ni Alvin. Hindi naman yun dapat ang binabanatan nyo. Hindi yung statement Kasi tama nga yung sinabi niya kung tungkol sa Bible Yun lang. So yun pare, maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Andy Supot Podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. Gang! Ang ina, lambot na. Nag-slay left no crumbs ka. Yes! Magbabasa lang ako ng comment, mabilis lang dito sa Mount Batolao experience. Go. Hindi na namin sasagutin yung iba dito babasahin ko lang mabilis. Sabi ni Ark Void, tahimik lang si Joshua. Sabi ni Pacquiao Neni, sana mailagay sa Spotify podcast nyo, nakakainis may ads. Sabi ni Kois Takumi, listening while on duty, stay cold mga pare. Sino pa ba mga member dito? Tapos si Gerard 1014, let's go 3pm gang. Kapag talaga na-indulge na sa thirst trap, hirap din talaga makawala sa ganun. Kaya sabi nyo nga, busy lagi sa workout, yun lang talaga, mahirap din kapag idle mind. Madami pumapasok sa isip. Yeah. Ito sabi naman ni Riel, X5Y, wag mo tanggalin growl mo, 8 assets, sinasabayan ko yan. Stay strong, ASP. Sabi ni Jeff Almighty, watching while working, let's go 3pm gang. Ito si Alvin De La Peña, si Alvin. Member, kailangan niya ng prayers pre, mag-read ka ng Bible at si Jesus, iwasan mo picture sa thirst trap. Para sa iwas makalulo to, ito pala. Kasi OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sabi ni Ming Pila. Ang gulo mo daw, Josh. Di ba may mga inside joke na tayo na nalalaman nila, pre. So, okay yan Kung lakas na kanila magbasa. May mga inside joke na ang makakagets lang yung mga nanonood dito. Pati Kaya yung pagka nilabas yun sa Facebook, ay, ano yun? Bobo nun Pero di nyo kasi alam. Dito yun. ASP family lang yung ASP nakakaalam. family lang Sabi ni Justin Pamilanco, 3pm gang. Devon Bolivar, 3637, kahit saan nabutin, kailangan gumawa ng episode. Yan ang consistency. Ito yung nasa Tagaytay kasi tayo I see. Sabi ni Namshin Maricris, kung sino ka man, binabalaan na kita para sa sounds ng TV mo. Ito yung nag-roll ka kay Maricris. Yun lang, maraming salamat. Yeah. ASP family. Salamat. I'm sorry, forgot the name. I don't